Ano naman ang sagot ni Attorney Claire Castro? Ayan. Di ba? Baka sabihin kasi nila, isang panig lang Ano naman ang sagot ni Attorney Claire Castro? Meron ba tayong voice clip, shot din, sa mga pangyayaring ito para ipakinggan naman natin ang panig ng Malacanang. Okay. Di ba? Sa pagkakaparesto. Nagsalita na mismo yung Pangulo kanina. Yes, para marinig din ho natin. O sige nga, ano naman ang katiran ng Malacanang sa pangyayaring ito? Pakinggan natin. Hindi po ba pagbabagsak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. What? Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon masisira ang buhay? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. Damn! So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. They are talking about Filipinos. Their alleged crimes are here in the Philippines. The victims are Filipino. Bakit napupunta sa The Hague? Damn! Kaya dito, tama, that's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Nelson, ang malinaw na sagot naman at punto ng Malacanang. Di ba? Ayun nga. Ang tanong naman nila, nasa batas din naman na pwede kang dumulog sa Korte Suprema, hindi ba? Dapat bigyan mo nga, actually, mayroon pa nga motion for reconsideration, di ba? May motion for appeal. Bakit hindi mo muna bigyan ng pagkakataon na masagot yung mga tanong? Kasi tinatanong nga yung legality nung pag-aresto di ba? Bigla kong naalala, Nelson, singit ko lang. Yung kaso ni Tebes hanggang ngayon, extradition niya, dapat nakabalik ko sa Pilipinas hanggang ngayon, dinidinig pa sa... Nasaan ba siya? Sa Timor-Leste. Timor-Leste. Si Arnold Tebes, na may kasong murder sa Pilipinas, ay pinapa-aresto natin sa Interpol. Di ba? Inaresto siya doon. Nakulong na. Kaya lang nagpail siya sa Timor-Leste ng appeal. Hanggang ngayon, dinidinig pa rin. Ibig sabihin, hindi siya dinila agad dito. Hindi nung nagpail ng appeal, bago pa dinig yan, dali mo na rin dito. Hindi dapat ganun ang sinabi natin. Sa Interpol, pwede pala. Baka nagkamali tayo, hindi tayo nagpadala aeroplano doon. Kung nagpadala tayo ng aeroplano sa Timor-Leste, at kinuha agad siya, di ba? Yun nga. At meron pa rin atang mga ganyang mga usapin. Kung pwede pa na yun, dapat ginawa nila kay Tebes. Diba? Isang halimbawa, yung dating Congressman Mark Jimenez, MJ. Nagkaroon din ng extradition yan, di ba? Sa Amerika pa yata yun. Pero bago siya dinala, nilitis mo na sa Pilipinas.
Yun dito. Dito sa Pabalik doon. di ba? Hindi bigla-bigla. Oo. Oo. So, kaya hindi ho natin maaalis na isipin ng iba na mukhang may ano ka dito, di ba? Okay, gayon sinabi ng reporter ng BBC, parang hindi pa, napakabilis. Oo. At yun din ang punto ni Senador Alan Peter Cayetano. At ang nasilip nila ay political rivalry. Awayan sa politika talaga. Hindi mo maaalis yan, di ba? At bukod dyan, Jen, yung tinatawag na extrajudicial killing, EJK, okay. Alam ko merong ginagawang ano dito investigation pa ang Department of Justice. Di ba? Totoo. Sa pagpapail ng mga kaso, di ba? Oo. May mga, lahat nga nandun na sa kanila Oo. So, ibig bang sabihin nito ay mas importante yung nandun sa ICC kumpara dun sa ipinail natin mismo dito sa DOJ na sa DOJ. Ako, ayoko, again, in my humble opinion, sabi Your Honor, humble, please. Hindi kasi talagang parang ang gusto nila, maalis sa Pilipinas si Digong. Ayun nga. Para hindi na makapalag, hindi di ba? makapag-ikot, hindi makapalag. Well, nalalapit kasi ang eleksyon. At saka siguro, tingnan mo naman yung sa Hong Kong, Jen, di ba? Yan. Yung pag-motorcade pa lang niya ng Hong Kong, Talaga. ay mukhang ma-alarma ka dahil sa Dinagsa ng tao. dinagsa ng tao at saka sinisigaw yung pangalan niya. Yung political tag doon, yung simula ng kampanyahan, di ba? Ilocos, at saka yung sa Club Pilipino, Yes. kinumparma yung nanonood lang sa social media. Yun pa. Di ba? Oo. 100,000 versus well, sabihin, aminin naman natin, hindi, medyo malakas pa rin talaga ang hatak ng matanda. May kabig, di ba? Oo, may hatak pa rin Ang tanong nga na marami dyan, Jen, dahil ba sa pagtanggal papalipad kay Duterte sa dahig, ay hihina kaya ang... Ako, yun ang analysis ko ng isang araw, di ba? Hihina kaya ang suporta sa kanya ng tao? Kaya nga, Mababawasan ba o lalong dadami? Kaya nga ang rekomendasyon ko ng Biyernes at saka ng Lunes, i-reassess niyo po sa mga nakikinig kayo. Hindi wala pong pro Digong, pro BBM, anti-Digong, anti-BBM. I-reassess niyo po ano magiging epekto nito sa midterm elections? Ito ba ang pangyayari bang ito ipapabor sa mga kandidato ng alyansa ng Bagong Pilipinas? O ang pangyayari bang ito ipapabor doon sa Lucky Nine? Lucky Nine ba o ano? Hindi Lucky Nine ang tawag doon. Anong tawag doon? Magic 9. Lucky 9 pangsugal pala yung Lucky 9. Magic 9. I-reassess niyo po. Sino ang makikinabang? Kasi Chuck Nelson may makikinabang sa pangyayaring ito kung ang pag-uusapan natin ay magiging resulta ng nalalapit na midterm elections. Maliban na lamang kung sabihin sa amin, wala kaming pakialam dyan. Makina naman ang magpapasya. Hindi naman ang ano pa man. So hindi talaga prioridad ng administrasyon ang soberanya ng Pilipinas. Dahil mas inuna niya ang investigasyon na ginagawa ng ICC kumpara sa investigasyon na ginagawa ng DOJ. Kahit anong pagsisinungaling ang ginagawa ng administrasyon, nabibisto pa rin.